Lumagapak ang malutong na sampal sa aking pisngi. Ang hapdi ay tumagos hanggang sa aking buto, ngunit mas masakit ang katotohanang ang kamay na dumapo sa aking mukha ay pagmamay-ari ng lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ang asawa kong si Mateo, hindi lamang isa, sumunod ang ikalawa at ang ikatlong sampal na tuluyang nagpabagsak sa akin sa malamig na sahig ng aming marangyang sala. Nalalasahan ko ang init ng sarili kong dugo mula sa aking pumutok na labi. Umugong ang aking pandinig. Ang malaking hapagkainan na kanina lamang ay nag-uumapaw sa halakhakan, kasayahan at amoy ng mamahaling alak para sa pagdiriwang ng kapanganakan ng anak ng aking hipag na si Elena ay biglang binalot ng nakakabinging katahimikan. Walang sino man sa mga kamag-anak ni isang kaibigan o bisita ang nagtangkang umawat. Lahat sila ay nakatingin sa akin na tila ba ako ay isang basahan na nararapat lamang tapakan. Wala kang kwentang manugang, isang malaking kahihiyan. Dumagundong ang boses ni Doña Carmen, ang aking biyenan. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang mesa, suot ang kanyang mamahaling alahas na kumikinang sa ilalim ng aranya, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kasakiman. 2 milyong piso. 2 milyong piso lamang ang hinihingi ko bilang regalo sa apo ko para naman may ipagmalaki tayo sa mga mayayamang balaid natin. Tapos sasabihin mong wala kang maibibigay at nagmamarunong ka pa. Dahan-dahan kong inangat ang aking paningin. Ang aking dibdib ay nanikip sa pinaghalong galit at matinding pagkabigo. Ma, hindi tayo bangko. Mahina ngunit nanginginig kong sagot. Sinusubukang hanapin ang natitirang piraso ng aking dignidad. Wala tayong ganyang kalaking halaga at kahit meron, hindi tama na hingian ninyo kami ng ganyan kalaking pera para lamang magyabang sa ibang tao. Regalo iyon, hindi panuhol. Bago pa man ako makatapos sa pagsasalita, mabilis na lumapit sa akin si Mateo. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang estranghero. Wala na ang malambing at maunawaing lalaki na minsan ay nangako na poprotektahan ako habang buhay. Ang nasa harapan ko ngayon ay isang tuta na bulag na sumusunod sa layaw at kasakiman ng kanyang ina. Tumahimik ka, Clara, sigaw ni Mateo. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay litaw na litaw. Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ng mama. Kung hindi mo kayang ibigay ang hinihingi niya, wala kang silbi sa pamilyang ito. Layas, lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na sabay-sabay na itinarak sa aking puso. Pinalalayas niya ako, ang babaeng nagbayad ng mga utang nila noong mga panahong bagsak ang kanilang negosyo. Ang asawang nagpakababa at nagtiis sa lahat ng pang-aalipusta ni Doña Carmen, maibigay lamang ang kapayapaan sa aming pagsasama. Ngayon, dahil lamang sa pera, itinapon nila ako na parang isang basurang walang halaga. Inilibot ko ang aking paningin sa mga taong naroroon. Nakita ko ang mga nakangising mukha ng mga kamag-anak na lihim na nagdiriwang sa aking pagbagsak. Nakita ko si Elena, ang aking hipag, na mahigpit na yakap ang kanyang bagong silang na sanggol, ngunit ang kanyang mga mata ay balisa at iniiwasan ang aking tingin. At sa isang sulok, nakita ko si Luis, ang asawa ni Elena. Nakayuko lamang ito, namumutla at tila pinagpapawisan ng malamig sa kabila ng lamig ng aircon. May isang matinding takot sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan noong mga sandaling iyon. Pinilit kong tumayo. Nanginginig ang aking mga tuhod, ngunit pinatigas ko ang aking gulugod. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi gamit ang likod ng aking kamay. Kakaiba ang pakiramdam na umusbong sa aking dibdib. Wala ni isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Ang lahat ng pagmamahal, ang lahat ng pag-asa na mabubuo pa ang pamilyang ito ay namatay noon din sa mismong kinatatayuan ko. Tumingin ako ng diretso kay Doña Carmen, pagkatapos ay kay Mateo. Isang malamig at mapaklang ngiti
ang unti-unting gumuhit sa aking mga labi. Ang ngiting ito ay nagdulot ng bahagyang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Siguro ay inaasahan nilang luluhod ako at magmamakaawa. Inaasahan nilang iiyak ako at hihingi ng tawad. Ngunit tapos na ang Clara na laging nakayuko. Sige, malamig at payapa akong wika. Ang aking boses ay hindi nanginginig, bagkus ay nagtataglay ng isang nakakakilabot na katiyakan. Kung pera lang ang sukatan ng halaga ko sa pamilyang ito, aalis ako. Ngunit huwag kayong mag-alala, Doña Carmen. Dahil hindi ko maibibigay ang 2 milyong piso, bibigyan ko na lamang ang paborito ninyong apo ng isang regalo na mas mahalaga pa sa pera. Isang regalong hinding-hindi ninyo makakalimutan habang buhay. Kumunot ang noo ni Mateo. Anong pinagsasasabi mong baliw ka? Umalis ka na bago pa kita kaladkarin palabas. Hindi ko siya pinansin. Tinalikuran ko sila at dahan-dahang naglakad palabas ng malaking pintuan ng mansyon. Ramdam ko ang mga matang nakatitig sa aking likuran. Paglabas ko ng bahay, sinalubong ako ng malamig na ihip ng hangin at ng malakas na buhos ng ulan. Wala akong dalang payong, wala akong dalang gamit, ngunit sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay nakawala ako sa isang masikip na hawla. Habang naglalakad ako sa gitna ng madilim na kalsada, basang-basa sa ulan, inalala ko ang takot sa mga mata ni Luis kanina. Wala silang kaalam-alam. Wala silang ideya na ang regalong tinutukoy ko ay hindi mabibili ng salapi. Ito ang nag-iisang katotohanang matagal ko nang pinaghihinalaan at ngayon ay unti-unting nagiging malinaw. Paano kaya nila tatanggapin ang katotohanan na ang batang ipinagmamalaki nilang tagapagmana ng pamilya, ang sanggol na pinag-aalayan nila ng yaman at dangal, ay hindi tunay na dugo at laman ng kanyang ama? Ngunit ang mas malaking tanong ay, sino ang tunay na ama ng bata at paano ko gagamitin ang lihim na ito para pabagsakin ang imperyong itinayo nila sa ibabaw ng kasinungalingan? Habang patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan, pilit kong hinahakbang ang aking mga paa palayo sa mansyon na minsan kong tinawag na tahanan. Bawat patak ng malamig na ulan na tumatama sa aking mukha ay tila nakikisimpatya sa hapdi ng 3 sampal na iniwan ni Mateo sa aking pisngi. Wala akong dalang payong. Ang aking manipis na damit ay basang-basa na at nakadikit sa aking nanlalamig na balat, ngunit hindi ko alintana ang ginaw ng gabi. Mas nanlalamig ang aking puso. Mas nanginginig ang aking buong pagkatao dahil sa matinding pagtataksil ng mga taong itinuring kong pamilya. Nakahanap ako ng isang maliit na waiting shed sa gilid ng madilim na kalsada. Umupo ako sa basang semento, niyakap ang aking mga tuhod at pinagmasdan ang pag-agos ng tubig sa kalsada. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng poste ng ilaw, hinayaan kong maglakbay ang aking isip. Paano ba humantong sa ganito ang lahat? Kailan ba nagsimulang gumuho ang pundasyon ng aming pamilya na inaakala kong matibay? Bumalik ang aking alaala, 8 buwan na ang nakararaan. Isang gabi iyon ng masaganang salo-salo sa mansyon. Naaalala ko pa ang amoy ng litson at mga mamahaling putahe na nakahain sa mahabang hapagkainan. Ipinatawag ni Doña Carmen ang lahat ng malalapit na kamag-anak para sa isang mahalagang anunsyo. Naroroon kaming lahat, nakangiti, nagkukunwaring isang perpektong pamilya. Tumayo si Elena, ang paboritong anak ni Doña Carmen, at ang aking hipag na may hawak na baso ng juice. Ang kanyang mukha ay naguumapaw sa pagmamalaki at kayabangan. Sa tabi niya ay ang kanyang asawang si Luis. Mama, Kuya Mateo, Clara, ang panimula ni Elena, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa buong silid. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na magkakaroon na ng bagong miyembro ang pamilya natin. 2 buwan na akong buntis. Nagliwanag ang buong paligid sa hiyawan at palakpakan. Tumayo si Doña Carmen at halos patakbong lumapit kay Elena upang yakapin ito ng mahigpit. Napuno ng luha ng kaligayahan ang mga mata ng aking biyenan.
Sumunod si Mateo, tuwang-tuwa, at niyakap din ang kanyang kapatid. Nang lumingon si Mateo sa akin, mayroon siyang kakaibang ngiti na may halong pahiwatig, isang tahimik na panunumbat, kung kailan ko siya mabibigyan ng sarili naming anak. Ngumiti lamang ako ng pilit, itinatago ang kirot sa aking dibdib dahil sa matagal na naming pagkabigo na makabuo ng sariling pamilya. Ngunit habang ang lahat ay abala sa pagbati kay Elena at pagpaplano para sa magiging kinabukasan ng bata, may isang tao akong napansin na hindi umaayon sa pangkalahatang emosyon ng silid. Si Luis. Ang lalaking dapat sana ay pinakamasaya sa lahat dahil siya ang magiging ama. Nakaupo lamang siya sa dulo ng mesa. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Walang bakas ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Ang naroon ay purong takot, kalituhan at isang matinding pag-aalinlangan. Lumapit ako sa kanya dala ang isang basong tubig. Nang iabot ko ito, napatalon siya ng bahagya, tila isang taong ginulat mula sa isang masamang panaginip. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang kunin niya ang baso at natapon pa ang kaunting tubig sa kanyang pantalon. Ayos ka lang ba, Luis? Mahina kong tanong upang hindi makapukaw ng atensyon. Mukhang masama ang pakiramdam mo. Sobrang saya mo siguro kaya hindi ka makapagsalita. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik ngunit may namumuong luha. Ibinuka niya ang kanyang bibig na tila may nais sabihin, isang mabigat na sikreto na nais kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Elena at mahigpit na hinawakan ang braso ni Luis, halos ibaon ang kanyang mga kuko sa balat ng asawa. Pagod lang ang asawa ko, Clara, mabilis na sagot ni Elena. Ang kanyang tinig ay may halong pagbabanta. Diba, mahal? Masyado ka lang nabigla sa magandang balita natin. Tumango lamang si Luis, nakayuko, parang isang asong sunod-sunuran. Mula sa gabing iyon, hindi na nawala sa isip ko ang reaksyon ni Luis. Ito ang naging unang binhi ng duda na unti-unting umusbong sa aking isipan. Sa mga sumunod na buwan, naging isang ganap na impyerno ang buhay ko sa mansyon. Dahil sa pagbubuntis ni Elena, itinuring siya ni Doña Carmen bilang isang reyna habang ako ay naging opisyal na tagapagbayad ng kanilang mga luho. Ang lahat ng gastusin para sa mamahaling gatas, mga imported na prutas na hinihiling ni Elena tuwing madaling araw, ang mga bayad sa eksklusibong ospital at mga espesyalista, lahat ng ito ay unti-unting ibinagsak sa aking mga balikat. Ang asawa kong si Mateo ay naging bulag at bingi sa aking mga daing. Tuwing gabi, sa loob ng aming kwarto, pinipilit ko siyang kausapin tungkol sa aming nauubos na ipon. Mateo, hindi na natin kaya. Pakiusap ko isang gabi habang tinitingnan ang aming mga bank statement. Ang sweldo ko ay nauubos na sa mga hinihingi ng mama mo para kay Elena. Wala na tayong naitatabi para sa sarili nating kinabukasan. Paano kung tayo naman ang mangailangan? Sa halip na unawain ako, tiningnan niya ako ng may pandidiri. Huwag kang maging makasarili, Clara. Buntis ang kapatid ko at siya ang magbibigay ng kauna-unahang apo sa pamilyang ito. Kung tutuusin, dapat nga ikaw ang nag-aasikaso niyan dahil hanggang ngayon wala ka pang pakinabang bilang asawa. Hindi mo man lang ako mabigyan ng anak. Ang mga salitang iyon ang unti-unting pumatay sa aking pagmamahal kay Mateo. Ginamit niya ang aking kahinaan upang pilitin akong maging alipin ng kanyang pamilya. Nanahimik ako. Nagtrabaho ako ng dobling oras. Tiniis ko ang mga pambabastos ni Doña Carmen tuwing hindi ko nabibili ang saktong brand ng bitamina na gusto niya para sa kanyang anak. Tiniis ko ang lahat dahil naniwala ako na ang pag-ibig ay pag-unawa at pag-aalay. Ngunit habang nagtitiis ako, mas lalong nagiging mapangahas ang kanilang kasakiman.
Hanggang sa dumating ang isang partikular na gabi na tuluyang nagpabago sa pananaw ko sa pamilyang ito. Umuulan din noon ng malakas. Nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw dahil sa matinding pagkauhaw. Habang naglalakad ako pababa ng hagdan patungo sa kusina, napansin kong bukas ang ilaw sa maliit na bar sa gilid ng sala. Nakita ko si Luis na nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga walang laman na bote ng matapang na alak. Magulo ang kanyang buhok, ang kanyang polo ay gusot at bukas ang mga butones. Lalapitan ko sana siya upang tulungan, ngunit napatigil ako nang marinig ko siyang umiiyak. Isang uri ng pagiyak na nagmumula sa kailaliman ng isang nadurog na kaluluwa. Isang lalaking nawalan ng dignidad at pag-asa. Napahawak ako sa pasamano ng hagdan at nanatili sa dilim, pinakikinggan ang kanyang mga hikbi. Nagsalita siya, basag ang tinig, nakikipag-usap sa hangin o marahil ay kinakausap ang kanyang sarili. Hindi akin. Paanong naging akin? Bulong ni Luis sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Kinuha niya ang isa pang bote at diretsyong ininom ang natitirang alak. Isang malaking kasinungalingan. Wala akong silbi. Isa akong inutil. Matagal na akong inutil. Umawang ang aking mga labi. Parang may malamig na kamay na biglang sumakal sa aking lalamunan. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi sa kanya ang bata? Inutil? Akmang hahakbang ako pababa upang magtanong at alamin ang buong katotohanan nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mateo sa itaas. Narinig niyang may umiiyak, kaya siya bumaba. Agad akong nagtago sa anino ng mataas na halaman sa gilid ng hagdan. Nang makita ni Mateo si Luis, bakas ang matinding inis sa kanyang mukha. Wala siyang kahit anong awa na lumapit sa kanyang bayaw. Hinawakan ito sa kwelyo at marahas na itinayo. Ano ba namang klaseng lalaki ka, Luis? Galit na bulong ni Mateo upang hindi magising ang kanyang ina at kapatid. Lasing na lasing ka na naman. Imbes na alagaan mo ang kapatid ko, nagpapakalunod ka sa alak. Umayos ka nga, para kang walang bayag. Hindi nanlaban si Luis. Hinayaan niya lamang nakalad ka rin siya ni Mateo pabalik sa kanilang kwarto. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, lumingon si Luis. At sa isang maikling sandali, nagtama ang aming mga mata sa dilim. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng paghingi ng tulong, ng isang pag-amin, ng isang madilim na lihim na pumapatay sa kanya araw-araw. Bumalik ang aking diwa sa kasalukuyan. Pilit kong niyakap ng mahigpit ang aking sarili sa loob ng waiting shed habang ang hangin ay patuloy na humahampas sa aking basang katawan. Ang alaala ng gabing iyon ay malinaw na malinaw pa rin sa aking isipan. Ang binhi ng duda ay isa na ngayong ganap at malaking puno na nagtatago ng pinakamadilim na sikreto ng mga taong nagtapon sa akin. Nakatitig ako sa kawalan habang ang ulan ay unti-unting humuhina. Ngayon, wala na ako sa loob ng pamamahay na iyon. Wala na silang kapangyarihan sa akin. Ngayon ay malaya na akong alamin ang katotohanan na matagal nang ibinabaon ni Elena at ni Doña Carmen. Kung totoong hindi kay Luis ang bata, sino ang ama? Bakit ganoon na lamang ang pananahimik at pagtitiis ni Luis? At paano kaya nagawang takpan ng buong pamilya ang ganoon karuming lihim, maipagmalaki lamang ang kanilang pekeng karangyaan? Dinukot ko sa bulsa ng aking basang palda ang aking cellphone. Salamat sa Diyos at gumagana pa ito. Tiningnan ko ang listahan ng aking mga contacts at huminto ang aking daliri sa isang pangalan. Ang nag-iisang tao na maaaring makatulong sa akin na buksan ang pintuan ng katotohanan ito. Isang dating kaibigan na nagtatrabaho sa isang pribadong ospital. Handa na ba akong tahakin ang landas na ito? Handa na ba akong hukayin ang isang katotohanang tiyak na dudurog hindi lamang sa kanilang kayabangan, kundi sisira sa buong imperyo ng kasinungalingan na itinayo ni Doña Carmen? Nanginginig ang aking mga daliri habang idinidiin ang cellphone sa aking tainga.
Ang bawat pagtunog sa kabilang linya ay tila tumatagal ng isang buong siglo. Matapos ang ikaapat na ring, narinig ko ang isang pamilyar ngunit inaantok na boses. Hello, Clara? Napatawag ka ng ganitong oras? 4:00 pa lang ng madaling araw. Lorna, basag ang aking tinig. Pinilit kong pigilan ang paghikbi ngunit ang lamig ng hangin at ang bigat ng aking dibdib ay nagkaisa upang pahinain ako. Kailangan ko ang tulong mo. Wala na akong ibang malalapitan. Si Lorna ay matalik kong kaibigan noong kolehiyo. Siya ngayon ay isang head nurse sa isang kilala at pribadong ospital sa syudad. Ang mismong ospital kung saan madalas magpa-check up ang pamilya ni Mateo. Naramdaman ni Lorna ang tindi ng aking sitwasyon. Nawala ang antok sa kanyang boses at napalitan ito ng seryosong pag-aalala. Matapos kong ipaliwanag, nang bahagya ang nangyari na pinalayas ako ni Mateo at ni Doña Carmen sa gitna ng bagyo nang walang dala kundi ang suot kong damit. Narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga ni Lorna. Ngunit nang sabihin ko ang pabor na nais kong hingin, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Clara, alam mong delikado ang hinihingi mo, mahinang sagot ni Lorna. Confidential ang mga medical records ng mga pasyente. Pwede akong matanggal sa trabaho o makasuhan kapag may nakalam na kinalkal ko ang file ng bayaw mong si Luis. Nagmamakaawa ako, Lorna. Lumuluhang pakiusap ko. Nakatingala ako sa madilim na kalangitan, umaasa ng kahit kaunting liwanag. Kailangan kong malaman ang totoo. Ibinuhos ko ang buong buhay ko sa pamilyang iyon. Pinakain ko sila noong mga panahong walang-wala sila. Ngayon, itinapon nila ako dahil lang sa 2 milyong piso. May tinatago silang malaking kasinungalingan. At ang medical record ni Luis ang nag-iisang susi para mabuksan ko iyon. Buhay at dignidad ko ang nakataya rito. Narinig ko ang muling pagbuntong hininga ni Lorna. Magkita tayo mamayang 3:00 ng hapon sa lumang kapehan malapit sa ospital. Huwag kang magpapakita sa kahit sinong kilala mo. Ako na ang bahala. Nang mamatay ang tawag, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa, ngunit ang laban ay nagsisimula pa lamang. Umalis ako sa waiting shed at naglakad patungo sa isang murang motel na matatagpuan sa isang liblib na eskinita. Ginamit ko ang huling perang natitira sa aking bulsa upang magbayad ng isang gabi. Ang kwarto ay maliit, amoy amag at may tumutulong gripo sa lumang banyo. Isang malaking kabaligtaran ito sa malambot na kama at marangyang kwarto na iniwan ko sa mansyon. Ngunit sa kakaibang dahilan, mas nakaramdam ako ng kapayapaan sa masikip at madilim na kwartong ito kaysa sa malaking bahay na puno ng mga ahas at mapagkunwari. Nang makapagbanlaw ako ng mainit na tubig, umupo ako sa gilid ng matigas na kama at binuksan ang aking bank application sa cellphone. Gusto kong tingnan kung magkano pa ang natitira sa aking personal na ipon para makapagsimula muli. Ngunit nang bumukas ang screen, halos tumigil ang pagtibok ng aking puso. 0. Walang natira. Ang joint account namin ni Mateo, kung saan nakalagay ang aking mga naipon mula sa sarili kong sweldo, ay inilipat lahat sa isang hindi kilalang account. Habang nakatingin ako sa kawalan, biglang pumasok ang isang text message mula kay Mateo. Clara, kinuha ko na ang laman ng account natin. Kailangan ni Mama ng pandagdag sa ipupuhunan sa bagong business partner ni Elena. Tutal pinalayas na kita, wala ka na ring karapatan sa perang iyan dahil asawa mo ako. Huwag ka nang babalik dito. Isang mapait na halakhak ang kumawala sa aking mga labi. Halakhak na puno ng pagkasuklam. Hindi sapat na pinalayas nila ako at sinaktan ng pisikal. Ninakaw pa ng lalaking pinangakuan ko ng aking buhay ang kahuli-hulihang sentimo na pinaghirapan ko. Ang pagkabulag ni Mateo sa pera at sa ambisyon ng kanyang ina ay umabot na sa sukdulan. Ipinagpalit niya ang kanyang asawa para sa isang investment na pinangangasiwaan ng di umano'y mayamang business partner. Eksaktong 3:00 ng hapon, nakaupo ako sa pinakasulok na lamesa ng lumang kapehan. Nakasuot ako ng itim na jacket at sombrero
upang itago ang mga pasa sa aking pisngi. Pumasok si Lorna, balisa at palingalinga, bitbit ang isang manipis na brown envelope. Agad siyang umupo sa kaharap kong silya at inilapag ang envelope sa ibabaw ng mesa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Clara, pabulong na wika ni Lorna. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding awa sa akin. Tama ang hinala mo. May malaking sikreto ang bayaw mong si Luis. Dahan-dahan kong kinuha ang envelope. Tila napakabigat nito, na para bang naglalaman ito ng bomba na sasabog anumang oras. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang mga kopya ng laboratory results at diagnosis mula sa isang sikat na urologist. Kahit hindi ako doktor, napakalinaw ng mga salitang nakasulat sa konklusyon. Tuluyang pagkabaog, paliwanag ni Lorna habang binabasa ko ang papel. 3 taon na ang nakararaan nang lumabas ang resultang iyan. Mayroong seryosong kondisyon si Luis kung saan ang kanyang katawan ay hindi kailanman makakabuo ng semilya. Permanente iyan, Clara. Kahit anong gamot o operasyon, imposibleng makabuntis si Luis. Imposibleng sa kanya ang sanggol na ipinagdiriwang ngayon ng pamilya ng asawa mo. Nabitawan ko ang papel. Parang huminto ang ikot ng mundo. Ang aking utak ay mabilis na nagdugtong-dugtong sa mga piraso ng palaisipan. Kung baog si Luis, kaninong anak ang dinadala ni Elena? Bakit tahimik na pumayag si Luis na angkinin ang isang batang hindi sa kanya? May isa pa, dagdag ni Lorna, ang kanyang boses ay tila may pag-aalangan. Nakita ko sa system namin kung sino ang nagbayad ng lahat ng hospital bills ni Elena simula nang magbuntis siya hanggang sa manganak. Hindi si Luis. Hindi rin si Doña Carmen o si Mateo. Napakunot ang aking noo. Sino? Isang kumpanya. Ang nakapangalan ay Don Roberto Imperial. Siya ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking real estate empire sa bansa. Don Roberto Imperial. Ang pangalang iyon ay parang isang matalim na kidlat na yumanig sa aking buong pagkatao. Naalala ko ang mga usapan sa hapagkainan nitong mga nakaraang buwan. Laging ipinagmamalaki ni Doña Carmen ang kanilang bagong business partner na tutulong daw sa kanila na maging bilyonaryo. Naalala ko rin ang isang beses na bumisita ang isang matandang lalaki sa mansyon mayaman, makapangyarihan at may kakaibang paraan ng pagtitig kay Elena. Si Elena, na mas bata ng 30 taon kaysa sa kanya, biglang naging malinaw ang lahat, napakalinaw at napakarumi. Hindi lamang nagtaksil si Elena, ibinenta ni Doña Carmen ang sarili niyang anak sa isang bilyonaryo kapalit ng yaman at impluensya sa negosyo. Ginamit nila ang kaawa-awang si Luis bilang panakipbutas upang maprotektahan ang reputasyon ng pamilya at maitago ang katotohanan na ang batang tinatawag nilang tagapagmana ay bunga ng isang maruming kasunduan. At si Mateo, malamang ay nagbubulag-bulagan siya o baka naman kasabwat siya sa pagbebenta sa dangal ng kanyang kapatid kapalit ng pera. Kaya pala, hinihingian nila ako ng 2 milyong piso. Hindi iyon para sa bata. Gagamitin nila iyon bilang sarili nilang puhunan upang ipakitang may kakayahan silang sumabay sa negosyo ni Don Roberto. Nang tumanggi ako, naging hadlang ako sa kanilang mga plano. Salamat Lorna, mahinang tugon ko. Ibinabalik ang mga papel sa loob ng envelope at mahigpit na niyakap ito sa aking dibdib. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Matapos umalis ni Lorna, naiwan akong nakaupo sa loob ng kapehan. Ang galit na nararamdaman ko ngayon ay iba kaysa kagabi. Kagabi, ako ay isang asawang nasaktan at itinapon. Ngayon, ako ay isang babaeng nakatayo sa ibabaw ng isang bundok ng katotohanan, hawak ang posporo na susunog sa buong pagkatao at kayabangan ng pamilyang sumira sa akin. Nang tumayo ako at lumabas ng kapehan, sinalubong ako ng mainit na singaw ng hapon. Naglakad ako sa gilid ng kalsada, nag-iisip ng aking susunod na hakbang. Kailangan ko ng matibay na pruweba ng koneksyon ni Don Roberto at ni Doña Carmen.
Habang naglalakad, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya, isang itim at mamahaling sasakyan na ang mga salamin ay madilim, ang mabagal na nakabuntot sa aking paglalakad. Bumilis ang tibok ng aking puso. Niyakap ko ng mahigpit ang brown envelope at binilisan ang aking hakbang. Ngunit pabilis din ng pabilis ang pagtakbo ng sasakyan hanggang sa humarang ito sa aking daraanan. Bumaba ang bintana sa likurang bahagi ng sasakyan. Isang malamig na boses ng isang lalaki ang narinig ko mula sa loob. "Huwag mo nang ituloy ang pagtakbo, Clara. Kanina pa kita sinusubaybayan." Natigilan ako. Wala akong makita sa loob kundi ang anino ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. "Sino ka?" Nanginginig ngunit matapang kong tanong. "Anong kailangan mo sa akin?" Narinig ko ang mahinang paghalakhak ng lalaki. Isang halakhak na may dalang labis na kapangyarihan at panganib. "Ako ang taong matagal mo nang hinahanap. Ang tunay na ama ng batang ipinagdiriwang ng asawa mo." Natigilan ako. Ang lamig ng aircon mula sa loob ng sasakyan ay tila yumakap sa aking panginginig. Ngunit mas nanlamig ako sa mga salitang binitawan ng lalaki. Bumaba nang tuluyan ng madilim na salamin ng sasakyan. Bumungad sa akin ang isang lalaking marahil ay nasa edad 60, may pilak na buhok, matipunong pangangatawan sa kabila ng paglipas ng panahon, at mga matang kasing talim ng isang lawin na nakatingin sa kanyang biktima. Napakapamilyar ng mukhang ito. Nakita ko na siya sa mga pahina ng mga sikat na business magazines at minsan sa isang marangyang hapunan sa mansyon ni Doña Carmen, si Don Roberto Imperial. Ang bilyonaryong negosyante na laging ipinagmamalaki ng aking biyenan. "Sumakay ka, Clara," utos niya. Ang kanyang boses ay hindi isang pakiusap, kundi isang formal na kautusan mula sa isang taong hindi sanay na tinatanggihan. "May mga bagay tayong kailangang pag-usapan. Mga bagay na magbabago sa takbo ng buhay nating dalawa." Wala akong tiwala sa kanya. Ang aking buong sistema ay sumisigaw na tumakbo na lamang ako palayo. Ngunit ang pagnanais kong malaman ang buong katotohanan ay mas matimbang kaysa sa aking takot. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sumakay sa likuran. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at malamig na hangin sa loob ng sasakyan ay isang matinding kabaligtaran ng amoy ng amag at alikabok sa lumang motel na inuupahan ko. Nang sumara ang pinto, agad na umandar ang sasakyan at walang imik kaming naglakbay sa gitna ng makipot at madilim na kalsada. "Bakit mo ako sinusundan?" Lakas loob kong tanong. Pinipilit na huwag ipakita ang panginginig ng aking tinig habang nakatingin ng diretsyo sa kanya. "At anong ibig mong sabihin na ikaw ang ama ng batang iyon?" Bumuntong hininga si Don Roberto. May kinuha siyang isang baso ng kristal at sinalinan ito ng alak mula sa maliit na lalagyan sa kanyang tabi. "Hindi ako isang lalaking mahilig magpaligoy-ligoy. Negosyante ako, Clara. At para sa akin, ang lahat sa mundong ito ay may katumbas na halaga. Ngunit ang biyenan mo, si Carmen, ay isang babaeng walang kabusugan." Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang manipis na bakas ng pagkasuklam sa kanyang mga mata. Hindi para sa akin, kundi para sa pamilyang minsan kong ibinuwis ang aking buhay upang mahalin. 2 taon na ang nakararaan nang lumapit sa akin si Carmen. Panimula niya, ang kanyang tinig ay mababa at kalmado, ngunit nagtataglay ng mabigat na awtoridad. Nasa bingit ng pagkalugi ang kumpanya nila noon. Baon sa utang, walang bangkong gustong magpahiram. Nagmakaawa siya na mamuhunan ako upang isalba ang kanilang pangalan, ngunit wala silang maibigay na sapat na kolateral. Hanggang sa nag-alok siya ng isang bagay na matagal ko nang pinapangarap. Kumunot ang aking noo. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, isang anak. Tumango si Don Roberto at marahang ininom ang kanyang alak. Matagal na akong biyudo at hindi ako biniyayaan ng anak ng namayapa kong asawa. Alam ni Carmen iyon.
Isa iyon sa pinakamalaking kahinaan ko na matagal na niyang pinag-aaralan. Alam din niyang baog ang manugang niyang si Luis. Kaya ginawa niya ang pinakakasuklam-suklam na alok na narinig ko sa tanang buhay ko. Ibinenta niya ang dangal ng sarili niyang anak na si Elena. Isang sikretong kasunduan, Clara. Bibigyan ako ni Elena ng anak na magdadala ng aking dugo at kapalit nito, sasagipin ko ang kanilang negosyo at bibigyan sila ng walang katapusang pondo upang mapanatili ang kanilang ilusyon ng karangyaan. Napaawang ang aking mga labi, parang may malamig at matigas na kamay na pumilipit sa aking sikmura. Ang sarili niyang anak, ibinugaw ni Doña Carmen si Elena sa isang bilyonaryo para lang sa pera at kapangyarihan. At pumayag si Elena. Paano niya nagawang isuko ang kanyang katawan at dangal habang ang asawa niyang si Luis ay walang magawa kundi maging piring sa mata upang mapagtakpan ang lahat? At pumayag ka naman, mapait kong sumbat, hindi na itinatago ang aking pandidiri. Ginamit mo rin ang katawan ng ibang babae para sa pansarili mong kagustuhan. Pare-pareho lamang kayong mga halimaw na naglalaro sa buhay ng mga tao. Hindi ko itinatanggi ang aking kasalanan. Mahinahong sagot ni Roberto. Walang bakas ng pagtatanggol sa sarili. Gusto ko ng tagapagmana at binili ko iyon dahil kaya ko. Ngunit ang malinaw na usapan namin, pagkapanganak ng bata, ibibigay nila sa akin ang buong kustodiya at lalayo sila. Babayaran ko sila ng sapat upang mabuhay na parang mga hari habang buhay at hindi na sila magpapakita sa akin o sa bata. Ngunit sakim si Carmen. Nang lumabas ang bata at nalaman nilang lalaki ito, nagbago ang ihip ng hangin. Ginagamit nila ngayon ang sarili kong anak bilang hostage. Humigpit ang hawak ko sa brown envelope na naglalaman ng mga papeles ni Luis na nakapatong sa aking kandungan. Hostage? Hindi nila ibibigay sa akin ang bata maliban na lang kung ilalagay ko ang pangalan ng kanilang kumpanya bilang kasosyo sa pinakamalaking proyekto ko sa buong Asya. Isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso kung saan wala naman silang inilabas na kahit isang kusing. Ginagawa nila akong gatasan, Clara. At kapag hindi ako pumayag, sasabihin nila sa buong mundo na anak ito ni Luis, na isa lamang itong milagro ng medisina. Babaliktarin nila ang kwento at sisirain ang pangalan ko at hindi ko na makikita ang sarili kong dugo at laman. Kaya pala ganoon na lamang ang kayabangan at pagmamalaki ni Doña Carmen noong gabing iyon. Kaya pala pilit nila akong hinihingian ng 2 milyong piso. Hindi iyon regalo para sa bata. Gagamitin nila ang perang iyon na pinaghirapan ko upang ipakitang may sarili silang puhunan na idadagdag sa malaking proyekto upang magmukhang legitimo at formal ang kanilang pakikipagsosyo kay Don Roberto sa paningin ng ibang tao. Pinapalabas nilang magkatuwang sila sa negosyo, ngunit ang totoo, ito ay isang malaking pangingikil na tinatakpan ng isang inosenteng sanggol. Naalala ko si Mateo, alam kaya niya ito. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking nagnakaw ng buong ipon ko mula sa aming bangko. Kung alam niya ang lahat ng ito at hinayaan niyang mangyari ang pambubugaw sa sarili niyang kapatid, ibig sabihin ay isa siyang demonyong nagtatago sa anyo ng isang asawa. Ang pagtataksil na naramdaman ko ay dumoble, tumagos hanggang sa pinakasulok ng aking kaluluwa. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tanong ko. Nararamdaman ang bigat ng katotohanan na unti-unting dumudurog sa natitirang piraso ng pag-asa ko sa mundong ito. Wala na ako sa pamilyang iyon. Pinalayas na nila ako at wala na akong pakialam sa inyong mga maruruming laro. Kaya nga ikaw ang perpektong tao para sa gagawin ko, sagot ni Roberto. Kumuha siya ng isang makapal at gintong sobre mula sa kanyang tabi at dahan-dahang inabot ito sa akin. Alam kong ninakaw ni Mateo ang lahat ng ipon mo. Alam kong sinaktan kanila, sinampal at itinapon sa kalye na parang isang basurang walang silbi. Gusto mong gumanti, Clara.
Nakikita ko iyan sa mga mata mo. Gusto mong pabagsakin ang imperyong ipinagmamalaki nila bago pa man ito maitayo ng buo. Tiningnan ko ang gintong sobre sa kanyang kamay bago ko ito kinuha. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay isang napakagarbong formal na imbitasyon. Imbitasyon para sa binyag ng bata. Gaganapin ito sa darating na linggo sa pinakamarangyang grand ballroom ng bansa. Nandoon din ang mga katagang nakalimbag sa ginto at opisyal na paglagda ng pinagsamang negosyo sa pagitan ng Imperial Corporation at Pamilya de Leon. Gagamitin ni Carmen ang binyag upang ipagmalaki sa buong lipunan ng aming huwad na pakikipagsosyo. Patuloy ni Roberto, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Nandoon ang lahat ng media, ang mga politiko at ang mga pinakamalalaking negosyante sa bansa. Ipapamukha niya sa lahat na sila ay kabilang na sa mga pinakamakapangyarihang pamilya. Kung gusto mong ibalik sa kanila ang lahat ng sakit, luha at kahihiyang ginawa nila sa iyo, iyan ang tamang lugar at tamang oras. Inangat ko ang aking paningin at tinitigan ko ng maigi ang kanyang mga mata. Gusto mong ako ang magpasabog ng sikreto ninyo sa harap ng maraming tao? Bakit hindi ikaw ang gumawa? Bakit kailangan mo pa akong gamitin? Dahil kung ako ang gagawa, magmumukha itong maduming away sa negosyo at ako ang lalabas na masama. Ngunit kung ikaw ang aping manugang na itinapon nila, na may hawak ng mga medical records na nagpapatunay na baog si Luis, ikaw ang magiging boses ng katotohanan. Isang taong walang pinoprotektahang negosyo, masisira ang kredibilidad ni Carmen sa buong industriya. Mawawalan ng bisa ang anumang kontrata dahil mapapatunayan ang kanilang panloloko at pangingikil. Makukuha ko ang anak ko at makukuha mo ang hustisyang matagal mo nang inaasam, patas na laban. Napalunok ako. Ang bigat ng kanyang alok ay tila isang napakalaking bato na ipinatong sa aking balikat. Ang sumabog sa harap ng daan-daang makapangyarihang tao. Ang ilantad ang pinakamaruming sikreto ng pamilyang minsan kong minahal at pinagsilbihan. Ito ay hindi lamang isang simpleng paghihiganti ng isang asawang nasaktan. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Huwag kang mag-alala para sa kaligtasan mo, dagdag ni Roberto. Tila nababasa ang pag-aalinlangan sa aking isip. Bibigyan kita ng buong proteksyon. Walang sinuman sa pamilya ni Mateo ang makakalapit sa iyo upang saktan ka pagkatapos nito. Ang tanong na lang ngayon, Clara, gaano katindi ang galit sa puso mo para tapusin ang kasamaang sinimulan nila? Huminto ang sasakyan sa tapat ng madilim na eskinita kung saan naroon ang aking inuupahang motel. Hindi ko alam kung paano niya nalaman kung saan ako nakatira, ngunit hindi na ako nagtaka. Si Don Roberto ay isang taong nakakaalam ng lahat ng galaw ng mga taong gusto niyang gamitin. Tiningnan ko muli ang gintong imbitasyon. Ang aking pangalan, Clara de Leon, ay nakasulat sa magandang kaligrapya. Sa loob-loob ko, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura, ngunit sa likod ng pagduduwal na iyon ay isang nag-aapoy at hindi mapipigilang determinasyon. Naalala ko ang 3 malulutong na sampal. Naalala ko ang ulan. Naalala ko ang zero balance sa aking bank account. Naalala ko ang panliliit ni Doña Carmen at ang kawalang hiyaan at duwag na pagkatao ni Mateo. Bumaba ako ng sasakyan. Bago ko isara ang pinto, lumingon ako kay Don Roberto. Ang aking mukha ay wala ng bakas ng takot. Magkita tayo sa linggo. Isinara ko ang pinto at naglakad pabalik sa madilim na motel. Habang naglalakad sa makipot at basapang daanan, naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking mga kamay, hindi dahil sa lamig o takot, kundi dahil sa matinding pag-asam. Ang bombang matagal ko nang pinaghahandaan sa aking isipan ay kumpleto na. Kailangan ko na lamang itong itanim sa pinakasentro ng kanilang kahariang gawa sa buhangin at kasinungalingan. Ngunit nang makapasok ako sa aking maliit na kwarto at buksan ang madilaw na ilaw, may isang bagay na nagpatigil sa aking paghinga. Ang buong kwarto
ay magulo. Ang aking nag-iisang bag ay nakabukas, punit-punit, at nagkalat ang aking mga iilang damit sa maruming sahig. Ang unan ay nahiwa at nagkalat ang mga bulak. May nakapasok sa kwarto ko. May naghalungkat ng aking mga gamit habang wala ako. At sa gitna ng magulong kama, sa ibabaw ng gusot na kumot, may isang maliit na puting sobre na walang pangalan. Sino ang nakapasok dito? Nalaman ba ni Mateo kung nasaan ako? At ano ang nakasulat sa loob ng sobreng magdadala ng panibagong panganib sa aking buhay bago pa man dumating ang araw ng binyag? Nanginginig ang aking mga daliri habang dahan-dahan akong humahakbang palapit sa magulong kama. Bawat kaluskos ng aking sapatos sa maruming sahig ay tila umaalingaw-ngaw sa loob ng maliit na kwarto. Ang aking mga mata ay nakapako lamang sa maliit na puting sobre na nakapatong sa gitna ng gusot na kumot. Sino ang nag-iwan nito? Nanginig ang aking buong kalamnan, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi sa matinding kaba. Kinuha ko ang sobre. Wala itong nakasulat na pangalan sa labas. Nang buksan ko ito, isang nakatuping piraso ng papel ang bumungad sa akin. Pamilyar ang sulat kamay. Magulo, nagmamadali at tila isinulat ng isang taong nanginginig sa takot. Tumakas ka na, Clara. Lumayo ka na habang may panahon pa. Kapag nalaman ni Mama na may mga taong kinakausap ka at naghahanap ka ng sagot, hindi siya magdadalawang isip na patahimikin ka. Baliw na sila sa pera at kapangyarihan. Huwag mo nang ituloy kung anuman ang binabalak mo. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan, Luis. Napabuntong hininga ako ng malalim. Si Luis, ang lalaking piniling maging bulag at bingi sa sariling tahanan, ang biktima na naging kasabwat dahil sa takot. Nakaramdam ako ng matinding awa para sa kanya, ngunit mas nangibabaw ang galit sa aking puso. Gusto niyang tumakas ako, gusto niyang manahimik na lamang ako habang sila ay nagpapakasaya sa ibabaw ng aking mga luha at paghihirap. Nilukot ko ang papel at itinapon sa isang sulok ng kwarto. Hindi ako tatakas. Tapos na ang panahon ng aking pagiging duwag. Kung kailangan kong humarap sa mga halimaw, gagawin ko. Sumapit ang araw ng linggo, ang araw na pinakahihintay ni Doña Carmen, ang araw na wawasak sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Sinalubong ako ng isang itim na sasakyan na ipinadala ni Don Roberto. Sa loob nito ay may isang malaking kahon. Nang buksan ko ito, tumambad sa akin ang isang napakagandang itim na bestida, simpleng mga alahas at isang pares ng mamahaling sapatos. Itim, ang kulay ng pagluluksa. Isang perpektong kasuotan dahil ngayong gabi dadalo ako sa burol ng imperyong ipinagmamalaki ng Pamilya de Leon. Bumaba ako sa tapat ng isa sa mga pinakamarangyang hotel sa buong Maynila. Ang Grand Ballroom sa ikalimang palapag ay inarkila para sa binyag at formal na paglagda ng kasunduan sa negosyo. Pagpasok ko sa pasilyo, rinig na rinig ko ang malambing na tugtog ng isang string quartet. Ang amoy ng mamahaling pabango, inihaw na karne at matapang na alak ay humahalimuyak sa hangin. Ipinakita ko ang gintong imbitasyon sa mga guwardiya sa pintuan. Nang makita nila ang selyo ni Don Roberto Imperial, agad silang yumuko at pinagbuksan ako ng malalaking pintuang gawa sa inukit na kahoy. Paghakbang ko papasok, tila tumigil ang ikot ng mundo. Napakalinawagan ng buong paligid dahil sa malalaking aranyang kristal na nakasabit sa kisame na tila mga nagkikinangang luha ng mga anghel. Ang mga mesa ay napapalamutian ng mga puting rosas na inangkat pa mula sa ibang bansa. Naroroon ang mga kilalang politiko, mga sikat na negosyante at ang mga miyembro ng alta lipunan na nakasuot ng kani-kanilang mga diamante at ginto. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ko si Doña Carmen. Suot niya ang isang mahabang bestidang kulay ginto na may mga batong kumikinang sa bawat galaw niya. Hawak niya ang isang baso ng champagne, nakikipagtawanan at nakikipag-usap sa mga bisita ng may labis na pagmamalaki. Tila siya ang reyna ng buong universo.
Sa tabi niya ay si Mateo, nakasuot ng mamahaling tuksido, nakangiti ng malapad habang kinakamayan ang mga bilyonaryo na dati-rati ay hanggang panaginip lamang niya nakikita. Hinanap ng aking mga mata si Elena. Nakaupo siya sa isang pinalamutiang upuan, karga-karga ang sanggol na nakasuot ng puting binyagan. Balot ng kolorete ang mukha ni Elena, ngunit hindi nito maitago ang madilim na kulumpon sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Luis sa isang madilim na sulok. Nakayuko lamang siya, tikom ang bibig at hawak ng mahigpit ang kanyang baso ng alak na tila ba iyon lamang ang nagbibigay sa kanya ng tapang upang manatiling buhay sa gabing ito. Huminga ako ng malalim. Pinatigas ko ang aking sikmura at nagsimulang maglakad papunta sa gitna ng bulwagan. Ang pagtunog ng aking sapatos sa makintab na marmol na sahig ay sumabay sa bawat pintig ng aking puso. Hindi nagtagal, may mga matang nakapansin sa akin. Nagsimulang magbulungan ang ilang mga kamag-anak ni Mateo na nakakilala sa akin. Unti-unting humupa ang mga tawanan sa bahaging iyon ng silid. Nang mapansin ni Mateo ang pag-iiba ng paligid, lumingon siya nang magtama ang aming paningin. Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang naglaho at napalitan ng matinding gulat at inis. Agad niyang ibinaba ang kanyang baso at naglakad ng mabilis patungo sa akin, sinisikap na huwag makakuha ng labis na atensyon mula sa ibang panauhin. "Anong ginagawa mo rito?" asik niya, pabulong ngunit puno ng mariing galit. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking braso, pilit akong hinihila palabas ng bulwagan. "Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Nababaliw ka na ba, Clara? Gusto mo ba talagang ipahiya ang sarili mo?" Tiningnan ko ang kamay niyang nakakapit sa aking braso at pagkatapos ay tinitigan ko siya ng malamig sa mga mata. Walang bakas ng luha o takot sa aking mukha. "Bitawan mo ako, Mateo." Matigas kong utos. Ang boses ko ay tahimik ngunit nakakapanindig balahibo. "Maliban na lang kung gusto mong mag-iskandalo ako rito ngayon din at isigaw sa lahat kung paano mo ninakaw ang lahat ng ipon ko sa bangko." Lumuwag ang pagkakakapit niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla dahil alam niyang totoo ang sinasabi ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, lumapit si Doña Carmen. Pilit nitong pinapanatili ang formal na ngiti sa kanyang labi para sa mga bisitang nakatingin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa matinding puot. "Bakit nandito ang babaeng ito?" Madiing bulong ni Doña Carmen sa kanyang anak bago lumingon sa akin. "Wala kang kahihiyan. Pagkatapos mong maging pabigat sa pamilyang ito, may lakas ng loob ka pang pumunta rito upang sirain ang pinakamahalagang araw ng apo ko. Umalis ka rito bago pa kita ipakuyog sa mga guwardiya." Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang brown envelope na naglalaman ng mga papeles ay mahigpit kong hawak sa aking likuran. "Aalis din ako, Doña Carmen. Ngunit hindi ba't nangako ako sa inyo na bibigyan ko ng napakagandang regalo ang paborito ninyong tagapagmana? Hindi maganda sa paningin ng mga bilyonaryong bisita ninyo kung itataboy ninyo ang nag-iisang manugang na may dalang pinakamahalagang handog sa gabing ito." Bago pa man makapagsalita si Doña Carmen, biglang umalingaw-ngaw ang boses ng tagapagsalita mula sa entablado sa unahan. "Ladies and gentlemen, maaari po ba nating hingin ang inyong atensyon? Bago po tayo magpatuloy sa pagdiriwang ng binyag ng pinakabagong miyembro ng Pamilya De Leon, nais po nating formal na buksan ang gabi sa pamamagitan ng isang mensahe mula sa haligi ng Imperial Corporation. Ang bagong kasosyo ng pamilya, Don Roberto Imperial." Pumalakpak ang lahat. Natahimik si Mateo at Doña Carmen. Hindi nila maaaring gumawa ng ingay habang nagsasalita ang pinakamahalagang tao sa bulwagan. Nakita ko si Don Roberto na naglakad paakyat ng entablado. Tumingin siya sa buong madla at pagkatapos dumapo ang kanyang mga mata sa akin. Bahagya siyang tumango. "Iyon ang hudyat. Maraming salamat sa inyong pagdalo." Panimula ni Don Roberto,
Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ngayong gabi ay isang gabing puno ng mga pagbubunyag at para simulan ang selebrasyong ito, nais kong tawagin ang isang napaka-espesyal na tao na magbibigay ng unang mensahe para sa bata at para sa pamilya De Leon. Ang dating manugang ng pamilya, si Ginang Clara. Gumuho ang panga ni Doña Carmen. Halos mabilaukan si Mateo sa kanyang sariling laway. Ang lahat ng mga panauhin ay naguluhan ngunit sabik na naghihintay. Lumingon sila sa aking direksyon nang itapat ng technician ang isang maliwanag na spotlight sa akin. Ako ang naging sentro ng atensyon ng daan-daang tao. Dahan-dahan kong inangat ang brown envelope mula sa aking likuran at naglakad patungo sa mikroponong inabot ng host sa ibaba ng entablado. Bawat hakbang ko ay parang isang kuko na ibinabaon sa kabaong ng pamilya De Leon. Nang hawakan ko ang mikropono, tiningnan ko ng diretso ang nanginginig na si Doña Carmen, ang namumutlang si Mateo at ang naghihingalong si Luis. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko, ang aking tinig ay matapang at malinaw, walang halong pag-aalinlangan. Narito ako ngayong gabi upang magbigay ng isang regalo na hindi mabibili ng salapi. Isang regalong matagal nang inililihim ng pamilya De Leon sa inyong lahat. Itinaas ko ang brown envelope sa hangin upang makita ng buong madla. Bago ninyo batiin ang batang ito bilang tagapagmana ng pamilya De Leon at bago ninyo pirmahan ang anumang kasunduang pangnegosyo, hindi ba't nararapat lamang na malaman ninyong lahat kung sino ang tunay na nagbigay ng buhay sa sanggol na ito? Natahimik ang buong bulwagan. Ang kaninang masiglang musika mula sa string quartet ay biglang huminto na tila ba maging ang mga musikero ay natigilan sa bigat ng aking mga binitawang salita. Ang mga mata ng lahat ng panauhin, ang mga bilyonaryo, ang mga politiko, ang mga kilalang tao sa lipunan ay lahat nakapako sa akin. Nararamdaman ko ang paglamig ng hangin, ngunit sa loob ng aking dibdib ay may isang nag-aapoy na tapang na matagal kong ikinulong at ngayon ay malaya ng sumasabog. Tiningnan ko si Doña Carmen, ang kanyang mukha na kanina lamang ay nag-uumapaw sa kayabangan at kapangyarihan ay tila pininturahan ng putik. Namumutla ang kanyang mga pisngi at nanginginig ang kanyang mga labi na pinahiran ng mamahaling pulang lipstick. Mga guwardiya, matinis at nanginginig na sigaw ni Doña Carmen, pilit na itinatago ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Palabasin ninyo ang baliw na babaeng iyan. Nasisiraan na siya ng bait. Huwag ninyong hayaang sirain niya ang pinakamahalagang gabi ng pamilya namin. Ilang mga nakaitim na guwardiya ang nagsimulang humakbang palapit sa akin mula sa mga gilid ng bulwagan. Mabilis na tumibok ang aking puso, ngunit hindi ako umalis sa aking kinatatayuan. Bago pa man makalapit ang mga guwardiya, umalingaw-ngaw ang isang malalim at makapangyarihang boses mula sa entablado. Subukan ninyong hawakan ang babaeng iyan at sisiguraduhin kong lahat kayo ay mawawalan ng trabaho ngayong gabi. Si Don Roberto. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang autoridad nito ay sapat na upang maging estatwa ang mga guwardiya. Walang sinuman ang naglakas loob na suwayin ang nag-iisang bilyonaryo na may-ari ng halos kalahati ng mga negosyo sa syudad. Lumingon si Don Roberto sa akin at marahang tumango, nagbibigay ng hudyat na ipagpatuloy ko ang nasimulan. Huminga ako ng malalim, inilapit ang mikropono sa aking mga labi at dahan-dahang inilabas ang mga dokumento mula sa brown envelope. Itinaas ko ang mga papel upang makita ng lahat ang selyo ng pinakasikat na ospital sa bansa. Ito, panimula ko. Ang aking tinig ay matatag at pumapailan lang sa buong tahimik na silid ay ang opisyal na medical record ni Luis De Leon, ang lalaking ipinagmamalaki ninyong ama ng sanggol na binibinyagan ngayong gabi. 3 taon na ang nakararaan. Formal na na-diagnose si Luis ng kondisyong imposibleng makabuo ng bata, tuluyang pagkabaog, permanente at walang lunas.
Nag-umpisang magbulungan ang mga tao. Ang mga matang kanina ay nakatingin sa akin ay unti-unting lumipat kay Luis. Nakita ko kung paano nanghina ang buong katawan ni Luis. Binitawan niya ang baso ng alak na kanina pa niya mahigpit na hawak. Basag na basag ang tunog ng kristal nang tumama ito sa marmol na sahig. Napaluhod si Luis. Tinakpan ng dalawang palad ang kanyang mukha at nagsimulang humagulgol ng malakas. Ang pagiyak ng isang lalaking pinagkaitan ng dignidad at pinilit na mabuhay sa isang kasinungalingan upang pagtakpan ang kasakiman ng kanyang sariling pamilya. Sinungaling! Pilit na isinisigaw ni Doña Carmen habang naglalakad patungo sa akin, ngunit pinigilan siya ng asawa kong si Mateo na ngayon ay litong-lito at tila nawawalan na rin ng lakas. Peke ang mga papel na iyan. Nagpagawa ka niyan dahil naiinggit ka. Nainggit ka dahil ikaw ang baog. Ikaw ang hindi magawang mabigyan ng anak ang anak ko. Hindi ako nagpatinag sa kanyang mga insulto. Mas inilapit ko ang aking sarili sa mga panauhin. Inilalantad ang bawat hibla ng katotohanang matagal nilang ibinaon. Kung peke ang mga ito, kalmado, ngunit madiin kong sagot, bakit hindi ninyo ipasuri muli si Luis ngayon din? Bakit hindi ninyo ipa-DNA test ang bata upang mapatunayan sa harap ng lahat kung kaninong dugo talaga ang dumadaloy sa kanyang mga ugat? Tumingin ako kay Elena. Ang aking hipag ay nakaupo pa rin sa kanyang pinalamutian na silya, ngunit hindi na siya ang maamong inang ipinapakita niya kanina. Nakayakap siya sa kanyang sanggol, nanginginig ang buong katawan at ang mga luha ay naguunahang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Sinisira ang kanyang makapal na makeup. Elena, tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay naglalaman ng kakaibang pinaghalong awa at puot. Hanggang kailan mo pagtatakpan ang paglapastangan sa iyong sariling pagkatao? Hanggang kailan mo itatago na ang mismong ina mo ang nagbenta sa iyo sa isang mayamang negosyante upang sagipin ang nalulugi ninyong kumpanya? Nag-ingay ang buong paligid. Ang mga bulungan ay naging malalakas na komento at singhap ng pagkabigla. Ang mga kilalang negosyante na kanina ay nakikipag-usap kay Doña Carmen ay unti-unting umaatras, na tila ba nakakahawa ang presensya ng biyenan ko. Clara, tumahimik ka na, sigaw ni Mateo. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at matinding kalituhan. Ano ba itong ginagawa mo? Bakit mo sinisira ang pamilya natin? Tinitigan ko ng maigi ang asawa ko. Ang lalaking minahal ko ng buong puso, ang lalaking sinampal ako ng 3 beses at pinalayas sa gitna ng ulan dahil wala akong maibigay na 2 milyong piso. Pamilya natin, mapait kong tanong. Kailan mo ba ako itinuring na pamilya, Mateo? Noong pinilit ninyo akong bayaran ang lahat ng luho ni Elena dahil buntis siya? O noong ninakaw mo ang lahat ng laman ng bangko natin at sinabing wala na akong karapatan doon dahil kailangan ninyo ng perang ipapakitang puhunan? Wala kayong sariling pera para makipagsosyo sa Imperial Corporation, kaya ninyo ako kinikikilan. Pera ko ang ginagamit ninyo para magmukha kayong mayaman sa harap ng mga taong ito. Tuluyang nawalan ng kulay ang mukha ni Mateo. Napaatras siya, ang kanyang isip ay tila hirap na hirap iproseso ang sunod-sunod na pagbagsak ng kanilang mga lihim. Lumingon siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paglilinaw, naghahanap ng isang dahilan upang pabulaanan ang lahat ng aking sinasabi. Ngunit bago pa man makapagsalita si Doña Carmen, isang nakakabinging iyak ang kumawala mula kay Elena. "Tama na, Mama!" hagulgol ni Elena. Bumaba siya mula sa kanyang silya, hawak ang kanyang sanggol at lumuhod sa gitna ng makintab na sahig. "Tama na ang kasinungalingan. Pagod na ako, Mama. Sabi mo walang makakaalam. Sabi mo kapag binigay ko sa kanya ang gusto niya, masasalba ang pamilya natin at magiging buo pa rin kami ni Luis. Pero hindi na kaya ng konsensya ko. Araw-araw akong pinapatay ng mga tingin ni Luis.
Ang pag-amin na iyon mula mismo sa bibig ni Elena ay tila isang malaking pako na ibinaon sa kabaong ng pamilya de Leon. Wala nang makakapagtanggol kay Doña Carmen. Ang sarili niyang anak ang nagpatunay sa kanyang karumal-dumal na gawain. Tumahimik ka, tanga. Halos mamatay sa galit na sigaw ni Doña Carmen, akmang lalapitan at sasampalin si Elena. Wala kang utang na loob. Ginawa ko ang lahat para maging marangya ang buhay ninyo. Sa pagkakataong ito, si Don Roberto na ang bumaba mula sa entablado. Naglakad siya patungo sa gitna. Ang kanyang presensya ay nagpalunok sa lahat ng naroroon. Kinuha niya ang mikropono mula sa aking nanginginig na mga kamay. Hindi ko nahahayaang pahabain pa ang serkong ito. Malamig na wika ni Don Roberto, nakatingin ng diretsyo sa mga kapwa niya negosyante. Mga kasama sa industriya, humihingi ako ng paumanhin sa iskandalong ito. Ngunit nararapat lamang na malaman ninyo ang katotohanan. Ang batang hawak ni Elena ay sarili kong dugo at laman. Napaggas panghalos lahat ng kababaihan sa loob ng silid. Lumapit sa akin si Carmen noong panahong baon sila sa utang, patuloy ni Don Roberto, inilalantad ng walang pag-aalinlangan ang madilim na kasunduan. Inalok niya ang sarili niyang anak kapalit ng pondo upang mailigtas ang kanilang kumpanya. Pumayag ako dahil gusto ko ng tagapagmana, ngunit ang naging usapan, ibibigay nila sa akin ang bata. Sa halip, ginamit ni Carmen ang sarili kong anak upang kikilan ako at pilitin akong isali ang pangalan nila sa pinakamalaking proyekto ko upang magmukha silang may kapangyarihan sa lipunang ito. Tumayo ang pinakamatanda at pinakaginagalangang negosyante sa bulwagan, si Don Alcantara. Inayos niya ang kanyang coat at tinitigan si Doña Carmen ng may matinding pandidiri. Naparito kami upang suportahan ang isang formal na negosyo, matigas na wika ng matandang bilyonaryo, hindi upang maging saksi sa ganitong uri ng kababuyan. Pambubugaw ng sariling anak, pangingikil, wala kaming lugar para sa mga manloloko sa aming industriya. Tayo na. Sumenya si Don Alcantara sa kanyang mga kasama at unti-unti nagsimulang maglakad palabas ang mga pinakamalalaki at pinakamayayamang panauhin. Ang mga taong pilit na pinabilib ni Doña Carmen ay ngayon ay nagiiwan sa kanya ng mga tingin na puno ng kasuklam-suklam. Hindi! Huwag kayong umalis! Don Alcantara, magpapaliwanag ako! Nagwawalang sigaw ni Doña Carmen. Tumakbo siya at pilit na hinahawakan ang mga manggas ng mga nag-aalisang bisita, ngunit itinulak lamang siya ng mga ito. Nadapa siya sa sahig, ang kanyang kumikinang nagintong bestida ay nagusot at ang kanyang perpektong buhok ay naging magulo. Hinarap ni Mateo ang kanyang ina. Ang mga mata ni Mateo ay puno ng luha, hindi ng kalungkutan, kundi ng purong kawalan ng pag-asa. Totoo ba, ma? Nanginginig ang boses ni Mateo. Ibinenta mo si Elena, ginawa mo akong mangmang, pinilit mo akong palayasin ang asawa ko para magnakaw ng 2 milyon para lang may maipakitang puhunan sa kasunduang ito na isang malaking panloloko lang pala. Hindi makasagot si Doña Carmen. Nakaupo lamang siya sa sahig, umiiyak at nakatingin sa mga taong patuloy na umaalis. Ako ay nanatiling nakatayo sa gitna. Wala akong naramdamang tagumpay, wala akong naramdamang saya. Ang tanging nararamdaman ko ay isang matinding pagod at kalungkutan habang pinapanood ko kung paano lamunin ng sarili nilang apoy ang pamilyang ito. Hindi ako ang sumira sa kanila. Ang sarili nilang kasakiman, ang pagpapahalaga sa pera higit sa sariling dugo at laman, ang tuluyang nagwasak sa pundasyon ng kanilang tahanan. Ngunit habang tinitingnan ko ang pagkawasak ng imperyo ni Doña Carmen, may isang tanong na biglang pumasok sa aking isipan, isang katanungang nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Kung nakuha na ni Don Roberto ang gusto niya ang ibunyag ang katotohanan upang makuha ang kanyang anak at sirain ang pangalan ni Doña Carmen, bakit tila may kakaiba siyang ngiti habang nakatingin sa akin ngayon?
Ano pa ang hindi niya sinasabi sa akin tungkol sa tunay niyang plano para sa aking nakaw na pera at sa hinaharap ng batang iyon? Tuluyang nilisan ng mga naglalakihang pangalan sa lipunan ang malawak na bulwagan. Ang kaninang maingay at masiglang paligid ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Naiwan kaming mga pangunahing tauhan sa isang trahedyang kami-kami rin ang sumulat. Ang mga kumikinang na aranya ay tila mga matang mapanghusga na nakatitig sa pagkawasak ng isang pamilyang ginawang Diyos ang pera at kapangyarihan. Nanatili akong nakatayo sa isang gilid, tahimik na pinagmamasdan ang mga susunod na mangyayari. Akala ko ay tapos na ang pasabog ni Don Roberto, ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa gumuguhong pamilya de Leon ay nagpapahiwatig ng isang mas madilim at mas malalim na plano. Dahan-dahang naglakad si Don Roberto patungo kay Elena. Ang bawat hakbang ng kanyang makintab na sapatos ay tila pagbagsak ng maso sa natitirang pag-asa ng aking biyenan. Umatras si Elena, mahigpit na yakap ang umiiyak na sanggol sa kanyang dibdib. Namumutla siya, nanginginig ang buong katawan na tila isang basang sisiw na nakaharap sa isang gutom na agila. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Elena, malamig at walang kaemo-emosyong utos ni Don Roberto. Hindi ito isang pakiusap, ito ay isang pag-angkin. Hindi! Humahagulgol na sigaw ni Elena. Anak ko siya, kahit anong mangyari, ako ang nagluwal sa kanya. Hindi mo siya pwedeng kunin na parang isang kagamitan lamang na binili mo sa merkado. Isang mapaklang halakhak ang kumawala sa mga labi ng bilyonaryo. Tiningnan niya si Elena mula ulo hanggang paa, isang tingin na pumupunit sa anumang natitirang dignidad ng aking hipag. Binili, tama ang ginamit mong salita, Elena. Dahil iyan ang eksaktong nangyari. Ibinenta ka ng sarili mong ina sa akin at alam mo ang pinakanakakatawang bahagi ng lahat ng ito? Lumingon si Don Roberto kay Doña Carmen na nakaupo pa rin sa sahig at walang tigil sa pag-iyak. Akala mo ba, Carmen, kayo ang nanloko sa akin? Ang tinig ni Don Roberto ay bumaba at naging kasing talim ng patalim. Akala mo ba na pilit mo akong sumosyo sa inyo dahil hawak ninyo ang anak ko? Bago pa man bumagsak ang kumpanya ninyo 2 taon na ang nakararaan, binili ko na ang lahat ng mga utang ninyo sa iba't ibang bangko. Ako ang lihim na nag-ipit sa inyo. Sinadya kong patayin ang mga negosyo ninyo upang wala kayong ibang matakbuhan kundi ako. Gusto ko ng tagapagmana mula sa isang kilalang pamilya at alam kong ibebenta mo ang kaluluwa ninyo para lang hindi kayo maghirap. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Tila naputulan siya ng litid sa leeg nang marinig ang katotohanan. Lahat ng paghihirap nila, lahat ng panlilinlang na ginawa nila planado ng lalaking nasa harapan nila. Hayop ka! Galit na sigaw ni Mateo. Susugurin sana niya si Don Roberto, ngunit mabilis siyang hinarang at hinawakan ng 2 malalaking bodyguard. Kinuha mo ang asawa ko, kinuha mo ang lahat sa amin. Nasaan ang 2 milyong pisong ininvest ko sa kumpanya mo? Nasaan ang pera ng asawa ko? Tiningnan lamang ni Don Roberto si Mateo na parang isang nakakadiring insekto ang 2 milyon. Inilagay ng kumpanya ko iyon bilang pambayad sa interes ng mga bilyong pisong utang ninyo na matagal ng paso. Wala kayong ininvest, Mateo. Kayo ay mga alipin na nagbabayad ng utang. At bukas na bukas din, kukunin ng bangko ang mansyon ninyo, ang mga natitira ninyong sasakyan, at ang lahat ng alahas ng ina mo bilang kabayaran sa natitira ninyong obligasyon. Parang bombang sumabog sa pandinig ko ang mga salitang iyon. Ginamit ni Don Roberto ang perang ninakaw ni Mateo mula sa akin upang bayaran ang sarili nilang mga utang. Walang itinira, walang iniligtas. Ang bilyonaryong ito ay hindi isang tagapagligtas. Siya ang mismong demonyong sumunog sa kanila. Pare-pareho silang mga halimaw na naglamunan sa iisang hawla. Tumingin sa akin si Don Roberto. Salamat sa tulong mo, Clara.
Dahil sa pagbubunyag mo sa publiko ng panloloko nila, may sapat na akong basehan upang kasuhan sila ng pangingikil at kunin ang buong kustodiya ng anak ko sa pamamagitan ng korte nang walang anumang bahid sa aking pangalan. Malaya ka na. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palabas ng Grand Ballroom. Hindi ko na kailangang makita kung paano agawin ng bata mula kay Elena. Hindi ko na kailangang marinig ang mga pagmamakaawa ni Doña Carmen. Tapos na ang aking bahagi sa dula-dulaang ito. Nang isara ko ang malaking pintuan sa aking likuran, iniwan ko sa loob ang pamilyang sumira sa aking buhay. Ngayon ay tuluyan nang nilamon ng sarili nilang ambisyon at kasakiman. Lumipas ang 1 linggo. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang pangalan ng pamilya De Leon na minsan nilang ipinagmalaki at iningatan ay naging sentro ng katatawanan at pandidiri sa lahat ng pahayagan at social media. Wala silang naitago. Bawat detalye ng pambubugaw, ng peking tagapagmana at ng pagkabaog ni Luis ay napag-usapan sa bawat kanto. Mula sa maliit na telebisyon sa bago kong inuupahang apartment, isang simpleng kwarto na malayo sa karangyaan ngunit puno ng kapayapaan, napanood ko ang pagdating ng mga autoridad sa mansyon ni Doña Carmen. Pinalaya sila roon, dala lamang ang ilang mga maleta ng lumang damit. Ikinandado ang malaking tarangkahan at tinatakan ng papel na nagsasaad ng pag-ilit ng bangko. Nabalitaan ko rin mula sa isang dating kakilala na tuluyan ng nilayasan ni Luis si Elena. Sa kabila ng mga pagmamakaawa ng aking hipag, binitbit ni Luis ang kanyang natitirang dangal at umuwi sa kanilang probinsya. Iniiwan ang babaeng hindi lamang nagtaksil sa kanya, kundi ginamit pa ang kanyang kahinaan bilang kalasag sa isang maruming plano. Si Mateo naman ay nabalitaang nagtatago dahil sa dami ng mga taong pinagkakautangan niya na ngayon ay pinaghahanap siya upang singilin ang mga peking investments na hiningi niya. Bumalik ako sa aking normal na buhay. Naghanap ako ng bagong trabaho bilang isang ahente sa isang maliit na kumpanya. Wala na akong pera, kailangan kong magsimula mula sa wala, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakakahinga ako ng maluwag. Walang naninigaw, walang humihingi ng pera, walang nanunumbat sa aking pagkatao. Isang maulan na hapon, habang nagtitimpla ako ng mainit na kape sa aking maliit na kusina, narinig ko ang 3 mahihinang katok sa aking pintuan. Kunot-noo akong lumapit. Wala naman akong inaasahang bisita at iilan lamang ang nakakaalam ng bago kong tirahan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at halos mabitawan ko ang hawak kong tasa nang makita ko kung sino ang nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan. Si Doña Carmen. Wala na ang mga gintong alahas, wala na ang mamahaling pabango at ang perpektong ayos ng buhok. Ang nakatayo sa aking harapan ay isang matandang babae na nakasuot ng kupas na blusa, nanginginig sa lamig, puyat at mukhang ilang araw nang hindi nakakakain ng maayos. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamataas at pandidiri tuwing tinitingnan ako ay ngayon ay puno ng takot at matinding pag-asa. Clara, basag at nanginginig na tawag niya sa aking pangalan. Hindi ko siya pinapasok. Nanatili akong nakatayo sa hamba ng pinto, tinitingnan siya ng walang halong awa. Anong ginagawa ninyo rito, Doña Carmen? Paano ninyo nalaman kung saan ako nakatira? Sa halip na sagutin ang aking tanong, bigla na lamang gumuho ang kanyang mga tuhod. Sa labas ng aking maliit na pintuan, sa gitna ng malamig at basang semento, lumuhod ang reyna ng mansyon. Yumuko siya hanggang sa dumikit ang kanyang noo sa maruming sahig ng pasilyo. Patawarin mo ako, Clara. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hagulgol ng matanda. Wala na akong mapuntahan. Iniwan na ako ni Elena pagkatapos kunin sa kanya ni Don Roberto ang bata. Si Mateo. Hindi ko na alam kung nasaan siya. Tumakas siya para hindi makulong sa mga utang. Wala na akong makain.
Mga kaibigan, mga kamag-anak, lahat sila isinara ang pinto sa akin. Ikaw na lang ang nag-iisang taong kilala ko na may mabuting puso. Tinitigan ko ang babaeng nagpahirap sa akin sa loob ng maraming taon. Ang babaeng nagpalayas sa akin sa kalye sa gitna ng bagyo dahil wala akong maibigay na 2 milyong piso. At ngayon, heto siya, nagmamakaawa para sa isang pirasong awa na ipinagkait niya sa akin noon. Mabuting puso, mapaklakong tugon. Pinatay ninyo ang mabuting puso ko noong gabing sampalin ako ng anak ninyo sa mismong harapan ninyo at tinawanan ninyo lamang ako. Wala na akong maibibigay sa inyo, Doña Carmen. Umalis na kayo bago pa ako tumawag ng gwardya para ipakaladkad kayo palabas tulad ng ginawa ninyo sa akin. Akmang isasara ko na ang pintuan nang bigla niyang harangin ito ng kanyang mga nanginginig na kamay. Inangat niya ang kanyang mukha na basang-basa ng luha at ulan. May isang kakaibang liwanag ng desperasyon sa kanyang mga mata. Isang uri ng kalituhan na handang gawin ang lahat, kahit ang ilantad ang pinakamaitim pang lihim, kapalit ng isang bubong na masisilungan. "Huwag mo akong itaboy, Clara. Parang awa mo na," sigaw niya, halos mapatid ang ugat sa kanyang leeg. "May alam ako, isang bagay na matagal na naming inililihim sa iyo ni Mateo. Isang bagay na karapat-dapat mong malaman bilang kapalit ng tulong mo." Huminto ako sa pagtulak ng pinto. Wala na akong pakialam sa mga lihim ninyo. Tungkol ito sa dahilan kung bakit hindi kayo magkaanak ni Mateo. Mabilis at humihigbing dugtong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot na baka tuluyan ko na siyang talikuran. "Matagal kang nagdusa, Clara. Matagal mong inisip na ikaw ang may depekto, na ikaw ang baog kaya lagi kitang iniinsulto, pero hindi ikaw ang may problema, Clara." Kumunot ang noo ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay at ang mabilis na pagkabog ng aking dibdib. Ano ang ibig niyang sabihin? Humikbi si Doña Carmen, mahigpit na nakakapit sa laylayan ng aking damit. Yung mga mamahaling bitamina na ipinapainom ko sa iyo araw-araw noon para daw madali kang mabuntis. Hindi iyon pampabuntis, Clara. Ako ang nagpapalit ng mga gamot na iyon. Parang huminto ang pagpatak ng ulan sa labas. Parang nawalan ng tunog ang buong paligid. Ang tangi ko lamang naririnig ay ang mabilis at malakas na kabog ng aking dibdib. Tinitigan ko si Doña Carmen, ang matandang babaeng nakaluhod sa malamig na semento, nanginginig at basang-basa. Ang kanyang mga salita ay tila mga punyal na paulit-ulit na ibinabaon sa aking puso, mas matalim at mas nakamamatay kaysa sa 3 sampal na natanggap ko mula kay Mateo. Pinalitan ninyo ang mga gamot ko. Nanginginig ang aking boses. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng mga luha na akala ko ay naubos na. Lahat ng pagdurusa ko. Ang gabi-gabing pag-iyak ko dahil akala ko ako ang may kulang. Dahil akala ko hindi ako buong babae, dahil hindi ko mabigyan ng anak ang asawa ko. Lahat ng iyon, kagagawan ninyo. Humagulgol si Doña Carmen, pilit na inaabot ang aking mga paa upang halikan ito, ngunit mabilis akong umaatras. "Patawarin mo ako, Clara." Sumisigaw siya sa pagitan ng kanyang matinding pag-iyak. "Ginawa ko iyon dahil natatakot ako na kapag nagkaanak kayo ni Mateo, baka hindi pumayag si Elena sa plano namin ni Don Roberto. Kailangan ko ng perpektong sitwasyon. Kailangan kong maging desperada si Mateo na magkapera para suportahan ang kumpanya, kaya pinaniwala ko siyang wala kang kwentang asawa para hindi siya makinig sa mga daing mo. Nabulag ako, Clara. Nabulag ako ng ambisyon na maging pinakamayaman. Napahawak ako sa hamba ng pinto upang hindi ako matumba. Ang aking buong pagkatao ay nanginginig sa matinding galit at pagkadiri. Ang babaeng ito sa harapan ko ay hindi lamang nagnakaw ng aking pera at dangal. Ninakaw niya ang pangarap kong maging isang ina. Pinaglaruan niya ang aking katawan at isipan para lamang magtagumpay ang kanyang maruming negosyo at kasunduan. Ginamit niya ang aking kahinaan
upang kontrolin ang sarili niyang anak na si Mateo. At ngayon, malamig na wika ko. Pinunasan ang aking mga luha at tiningnan siya ng may purong pagkasuklam. Pagkatapos ninyong patayin ang kaluluwa ko, may lakas ng loob kayong humingi ng tulong sa akin. Nagbabago na ako, Clara. Papatunayan ko sa iyo. Sabihin mo lang sa akin kung paano ako makakabawi. Gagawin ko ang lahat, maging alipin mo lang ako. Wala na kayong maibabawi. Matigas kong putol sa kanyang mga pagmamakaawa. Hindi ninyo maibabalik ang mga taong iniyakan ko dahil sa kasamaan ninyo. Hindi ninyo mabubuhay ang pamilyang pinatay ninyo dahil sa kasakiman ninyo. Ang nararanasan ninyo ngayon ay hindi malas. Iyan ang tadhana ninyo. Iyan ang kabayaran sa bawat luhang pinatak ninyo mula sa mga taong tinapakan ninyo. Clara, parang awa mo na, mamamatay ako sa kalsada. Kung ganoon, mamatay kayo ng may dalang pagsisisi. Walang pag-aalinlangan, isinara ko ang pinto. Narinig ko ang malakas na pagbagsak ng kahoy at kasunod nito ay ang matinding paghagulgol at paghampas ni Doña Carmen sa labas ng aking kwarto. Ngunit hindi ko na ito binuksan. Tinalikuran ko ang pintuan at napaupo sa sahig. Humagulgol ako, inilalabas ang lahat ng sakit, panlilinlang at uam na naipon sa loob ng maraming taon. Umiyak ako hindi dahil sa awa sa kanya, kundi dahil sa awa sa sarili ko na napakatagal naging mangmang at bulag sa katotohanan. Kinabukasan, agad akong nagtungo sa isang espesyalista sa ospital. Matapos ang masusing pagsusuri, kinumpirma ng doktor na ang mga gamot na palihim na ipinainom sa akin ni Doña Carmen araw-araw ay malalakas na contraceptives na nagpigil sa aking pagbubuntis. Ngunit ang magandang balita na nagpaiyak sa akin sa loob ng klinika, wala itong permanenteng epekto. Malusog ako, buo ako, may kakayahan pa rin akong maging isang ina sa tamang panahon at sa tamang tao. Parang nakalaya ako sa isang napakabigat na tanikala. Ang katotohanan ito ang tuluyang naghilom sa pinakamalalim na sugat sa aking puso. Lumipas ang mga buwan. Ang pangalan ng pamilya De Leon ay tuluyan ng nabaon sa limot at naging isang babala na lamang sa mga taong sakim. Nabalitaan kong si Mateo ay nakulong dahil sa patong-patong na kaso ng panloloko at estafa mula sa mga inutangan niya. Si Elena ay naiwang mag-isa, namumuhay sa isang maliit na probinsya habang pilit na kinakalimutan ng nakaraan. At si Doña Carmen, huli siyang nakita na palaboy-laboy sa mga kalsada ng Maynila, wala sa sarili, laging may kausap na hangin at patuloy na naghahanap ng kanyang nawawalang imperyo na gawa sa kasinungalingan. Nakuha ni Don Roberto ang bata at sana palakihin niya ito ng may pagmamahal at hindi bilang isang pamana lamang ng negosyo. Para sa akin, nagsimula ako ng bagong kabanata. Nagtayo ako ng isang maliit na negosyo gamit ang naipon ko sa bagong trabaho, nagkaroon ng mga bagong kaibigan at unti-unting ibinalik ang pagmamahal sa sarili ko. Napatunayan ko na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko o sa pamilyang pinanggalingan, kundi sa tibay ng kanyang kaluluwa sa pagharap sa mga bagyo ng buhay. Habang nakaupo ako ngayon sa labas ng aking maliit na tindahan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng gintong liwanag sa paligid, napangiti ako. Wala na ang ulan, tapos na ang bagyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari at sa paghilom ng aking mga sugat, isang katanungan ang laging sumasagi sa aking isipan kapag naaalala ko ang gabing isinara ko ang pinto kay Doña Carmen. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, mapapatawad niyo ba ang taong pumatay sa pangarap ninyong maging isang ina o hahayaan ninyong pagbayaran niya ang kanyang kasalanan sa malamig na kalsada hanggang sa huling hininga niya?